Grabe. Ibang level na ng kabangagan ito ng ating gobyerno, mga kababayan. Wala na talaga tayong masabi kung gaano na kalala ang kanilang diskarte, mga kababayan. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Bakit kami nagkakaganito, Lord, dito sa Pilipinas at binigyan tayo ng ganitong Pangulo? Akalain nyo, mga kababayan, yung event na pinuntahan ni BBM sa UN, mga kababayan, sa United Nations, na kung saan siya daw ay magsasalita. Yung event ng Commission on Status of Women ay hindi naman pala talaga, mga kababayan, kadalasang dinadaluhan ng isang presidente. Sa makatuwid, mga kababayan, base sa report ha, initial report lamang pa ito, mga kababayan. Tanging si BBM lang ang presidenteng dumalo, mga kababayan. Dahil hindi naman ito importante. Hindi ito isang event, mga kababayan, na talagang dinadaluhan ng isang presidente. Hindi ito pang level ng head of state, mga kababayan. Dahil ang ibang bansa, nagpapadala lang ng kanilang delegado. Usually, ang kanilang vice-presidente, cabinet members, o kung sino mang pinagkakatiwalaan nila, mga kababayan. Hindi talaga ang presidente. Pero, anong nangyari? Ang ating bansang Pilipinas na puno ng mandurugas na nagsabing kailangan nating magtipid dahil krisis at marami pa tayong OFW na tutulungan sa ibang bansa na naipit sa gyera. Ang presidente talaga ang pumunta na kung saan bit niya, mga kababayan, ang kanyang mga gabinete, asawa, mga staff nila. At base, mga kababayan, sa estimate, 30 to 50 people, mga kababayan, more or less, ang dinalang entourage ni Marcos para lang pumunta dyan sa United States na papakainin lahat ng pera galing sa kaban ng bayan. Isipin nyo na lang, mga kababayan, ha? Isipin nyo na lang kung gaano kalaki yan. Pwede lang pala siyang nagpadala, mga kababayan, ng isang tao lang dyan. Wala pang gastos. Eto, may mga PSG pa. Andyan pa sila. Oh, tingnan nyo, ha? Andyan si Nalisa. At yung mga kasamahan niyan, tagapalakpak, mga kababayan. Kasama din si Galvez. Wala dyan, ha? Pero andun sa listahan si Galvez, si Claire Castro, si Dave Gomez, at iba pang mga sekretary ni BBM, mga kababayan. For what? Para ke? Para dyan lang, mga kababayan, na pwede namang i-delegate yan sa ibang gabinete para hindi masyadong magastos. Gumamit pa sila ng eroplanong mga animal. Tingnan nyo, mga kababayan, ha, itong mga nagsalita. I now invite the civil society representative, mga Ms. Eunice Musime, Kalebel na ba ni bangag, mga kababayan, itong mga civil society representative? take a statement. Distinguished delegates, Wala! Civil society nga lang yan, ha? Nga representative. sisters and brothers, The youth isa pa. representative, Ms. Lubica Fuentes, to deliver a statement. Youth representative. Colleagues and friends from civil Ay, society, nako. Executive Director of UN, Sino pa? Executive Director of UN Women, Ms. Zima Pasus, to make a statement. Wala nga title. Zima Pasus. Antonio Gutierrez, Secretary General, Wala talagang ibang presidente so far, mga kababayan, ang pumunta. Ang pinakamataas sa sunod na siguro ni BBM, mga kababayan, no? Ayon dito sa ating na-research, initially, yung Vice President ng Guatemala. Vice President. Hindi presidente. Dahil hindi yan pang head of state talaga, mga kababayan, ever since. Dati nga, mukhang si BP Sara ang pumunta dyan. Pero ngayon talaga, ang bangag, mga kababayan, nag-iisa. Para ke? For what? I now invite His Excellency. Eto, siya, mga kababayan, siya lang ang nag-iisang presidente so far. Although yung yung mga nauna dyan, mga kababayan, tinawag na His Excellency. Dahil mga sekretary yun ng UN Council, pero hindi sila mga president, mga kababayan. Mga official ng dyan sa United Nations, His Excellency ang tawag. Pero eto, siya lang. Ferdinand Romualdez Tapos, Marcos Jr. ang mga pinagsasabi pa, mga kababayan, talagang hindi worth it sa ating binayad galing sa ating buwis. President of the Republic of the Philippines. Siya lang ang presidente. Uy, nako, bangag. Ano natin, mga kababayan, pahinaan natin, ha? At ayon kay Dr. Loren Badoy, mga kababayan, etong napakalaki ang gastos ito ni na BBM, mga kababayan, dahil around 50, more or less, mga kababayan, 50 ang kanilang dinalang mga tao, kabilang na ang kanilang mga amiga, siguro with friends and family, at kabilang ang media, ha? Kabilang ang media
na binitbit ni Bangag, mga kababayan. Gastos lahat ng Pilipinas. Oh, grabing palakpakan, no? Itong mga kasamahan niyang mga pinapapalakpak niya. Grabe. I thank the President of the Philippines. Oh, Tengo el shala. honor de dar la palabra. I now have the honour of giving the floor to Mr. Karin Larissa Herrera Aguilar, Ang susunod, tingnan nyo kung presidente ba yan. Vice President of Guatemala. Vice President. Tingnan nyo, Vice President ang pinadala ng Guatemala. Tayo lang talaga, mga kababayan, ang nagpadala ng presidente. Para, Diyos ko Lord, matapos siya sabihing magtipid, mga kababayan, wag mag-aksaya ng travel. Tapos ngayon, siya nag-aaksaya ng travel. Pwede lang, isa lang taong ipinadala niya dyan para kaunti lang ang gastos. Tingnan nyo, mga kababayan, ha. Pakita natin itong estimate ni Dr. Lorraine Badoy, ha. Sa gastos ni BBM sa entourage na yan, mga kababayan. Sabi ni Dr. Lorraine Badoy, nakita nyo naman kanina, mga kababayan, parang siya lang daw ata ang head of state na dumalo. Dahil hindi yan pang head of state na level talaga, mga kababayan. Napagtawanan na naman daw ang Pilipinas. Eto ang estimate daw, mga kababayan, sa cost ng trip ni Bangag sa New York. 2 private jet. Dalawa ba talaga? Wala natin for confirmation of it sa Dr. Lorraine Badoy, mga kababayan. Pero siguro connecting flight, mga kababayan, dahil RT to Manila to Air to meaning siguro back and forth, mga kababayan. 60 to 70 million sa private jet estimation. Tapos kumuha pa daw, mga kababayan, ng mga business class ticket sa Philippine Airlines para sa iba pang mga kasamahan niya. Around 50 daw, mga kababayan Nasa 7.2 to 12 million. Tapos pagdating doon, mga kababayan, babayaran pa ng hotel ang mga iyon, yung mga dinala nila. Tapos pagkain at iba't iba pang mga allowances, mga kababayan. Around 50 daw. Lahat-lahat, pati na mga assistant, mga muchacho ang dinala. Gastos lahat ng gobyerno. Sa estimate ni Dr. Lorraine Badoy, mahina daw ang 100 million, mga kababayan, sa trip ng yan na yan, BBM. Tapos sasabihin niya na magtipid. Anong klaseng diskarte ito? Anong klaseng diskarte ito? Kung yan lang ang mo, BBM, yung mag-speech ka dyan para sa women, ha? Hindi natin sinasabing hindi yan importante, pero dapat woman nga. Woman ang pinadala dyan. Hindi ka na kailangan magdala ng 50 na katao para mag-back up sa'yo. Andun ba si Claire Castro, mga kababayan, na walang ibang ginawa, kundi atakihin si VP Sara? Anong gagawin nyo dyan? Bakit kumpleto kayo? Si Galvez, anong gagawin dyan? Dahil kunwari mananawagan ng world peace? Dahil si Galvez ang advisor for peace, mga kababayan, and reconciliation, something ganyan. What a stupid, grabe, ibang level of stupidity na to. Aksaya na naman sa pera. Samantala, panoorin po natin, mga kababayan, itong punto Alam niyo po, ni Attorney Harry Roque. at syempre ngayon, nais ko namang ilaan itong ating protest ngayon para naman ipaglaban yung ating mga kababayan na sa ngayon ay literal na talaga naman pong tinataya ang kanilang mga buhay para sa kabuhayan dyan po sa Middle East. Alam niyo po, siguro naman obvious, pati na sa mga bangag at mga hindi nagtapos ng kolehiyo, na wala naman sigurong nais manatili o magtrabaho sa ibang bayan, lalong-lalo na sa Middle East, na ang sweldo ay sapat na sapat lamang para mabuhay sila sa Middle East at magpadala ng kaunti sa Pilipinas kung hindi nila kinakailangan ito. Ibig sabihin, kapit sa patalim ang halos lahat ng ating mga kababayan na nagtatrabaho dyan sa Middle East. Talagang pagka kayo po'y pupunta sa Middle East, hindi po malalaki mga sweldo dyan. Ang mga sweldo dyan pumapatak lamang ng 20 to 25,000 pesos a month, sweldo na kikitain sa Pilipinas, pero sila ay nakikipagsapalaran pa rin kasi libre ang board and lodging. So yung 20 at 25 buong buo, pwede nilang gastusin ng kaunti para sa kanilang mga pangangailangan, at yung iba ay ipadala sa Pilipinas. So kakaunti lang po talaga napapadala nila sa Pilipinas, pero dahil kapit nga po sila sa patalim, hindi na bale, no? Talagang sinusugal na nila kanilang mga buhay dyan sa Middle East. Pero kung titignan nyo rin naman, itong sakripisyo ng ating mga OFW ang dahilan kung bakit ang Pilipinas hindi pa rin po sumisemplang sa larangan ng ekonomiya. No? Talaga naman pong lalong-lalo na mula nung pumasok ang bangag bilang isang presidente, bumagsak po talaga ang ating mga nangangapital galing sa ibang bansa, bumagsak yung ating mga ine-export at tumaas yung ating mga inaangkat. At ngayong mayroong panggera, talaga naman pong lalo talagang
hihina ang piso dahil sa gera, tumaas ang presyo ng langis at dahil po dyan, tataas ang lahat ng presyo ng bilihin at dahil po dyan, talagang mawawalan ng balor ang piso. Kung hindi po dahil sa mga remittances ng mga OFW, miski kakaunti po yan, kada ulo, pag pinagsama-sama, napakalaki naman, no? Hindi po ata bumababa sa 15% na ating GDP ang kinikita ng ating mga OFWs, no? So ito po talaga nagsasalba sa atin. Kaya nga po, pag nagkaroon ng aberya, gaya ng nangyayari ngayon sa Middle East, well, dapat nga lang, inaasahan natin na bibigyan ng prioridad ng gobyerno ang kapakanan ng ating mga kababayan na in the first place, talagang sinugal na kanilang mga buhay para nga lang magkaroon ng hanap buhay ang kanilang mga pamilya at para lumutang pa rin ang ekonomiya ng Pilipinas kahit gano'ng kapalpak ang presidente natin ngayon. Nakapagtataka nga lang, no, na bagamat dumaan na ang ilang mga aberya sa ating kasaysayan at nakita natin na meron namang magagawa ang gobyerno, abay, wala po talagang tulong na pinararating ngayon ang Marcos administration sa ating mga OFW sa gitnang silangan. Hindi ko po mapigilan kung hindi kumpira doon sa aberya ng SARS nung panahon ni Tatay Digong at kung kailan ako'y tagapagsalita. Talaga naman po nung pumutok po yung COVID, talagang sabi ni Tatay Digong, wala akong pakailam magkano ang halaga ng mga eroplano na uupahan natin o i-charter natin ang mga eroplano para ibalik sa Pilipinas sa mga Pilipino na sigurado pong nawawalan ng trabaho at para nga maibalik sila sa kanilang mga mahal sa buhay sa panahon ng aberya. At yan po ang ginawa ni Tatay Digong. Wala po siyang pakialam kung magkano ang halaga, pero dahil ang mga OFW, ang mga bagong bayani, sila talaga ang dahilan kung bakit tayo po ay buhay pa sa larangan ng ekonomiya, talaga naman pinagtustusan niya ng gastos at panahon ang kapakanan ng mga OFW. Alam nyo, hindi ka kinakailangan maging genius para malaman mo kung bakit dapat kapitalahan mo yung kapakanan ng OFW. Yan ang nagpapalutang sa iyong ekonomiya. Bakit hindi mo pagagastusan? Dahil kapag hindi mo talaga binigyan ng tulong ang mga OFW sa panahon ng kanilang pangangailangan, baka marami nang hindi na mga ibang bayan at dahil po dyan, wala naman tayong sapat na kabuhayan sa kanila sa Pilipinas, dadagdag pa sila sa problema sa Pilipinas. Samantala ngayon, bilang OFW, bagamat napakataas ng halaga ng kanilang binabayad dahil nga po dun sa tinatawag na social cost dahil sila ay namumuhay malayo sa kanilang mga pamilya, dahil sa OFW, kinikilala pa rin na masigla ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero tingnan po natin ngayon ang nangyayari. Ikumpara natin kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong, wala akong pakialam kung magkano yan, pauwiin lahat ng OFW. Kaya nga po lahat ng gastos ng lahat ng mga Pilipino na nais umuwi nung panahon ng COVID, sinagot ng gobyerno. Nangutang ang gobyerno ni Tatay Digong, pero walang pakialam si Tatay Digong. Dahil talaga naman yung mga pangungutang, yung mga kwarta na inutang ng Pilipinas, basta namang gagastusin sa kapakanan ng taong bayan, wala siyang pakialam. Ngayon po, halos pareho na ng inutang ang gobyerno ni Marcos Jr. sa inutang ni Tatay Digong sa panahon ng COVID, pero hindi naman natin nakikita kung saan napupunta. At ngayong panahon na naman ng aberya at nais ng mga Pilipino, nais na ating mga kababayan na umuwi na dahil talagang hindi na sila secure sa kanilang kalagayan. Dahil lahat naman po ng embahada ngayon sa daigdig, pinauuwi na ang kanilang mga mamamayan sa mga lugar na gaya ng UAE, Kuwait, syempre Iran, no? Pangunahin na yan sa Iran, no? Pero pati po yung mga Oman, yung mga lahat ng Gulf countries at mga bayan sa Middle East, pinauuwi na ng kanilang mga kanya-kanyang mga gobyerno. Pero ang Pilipinas, anong sabi ni Tatay Digong? Humanap muna kayo ng ligtas na lugar at magtago muna kayo dyan. Kaya nga meron akong in-upload na isang Pilipino na nagtatago sa isang box, no? Dahil yan ang sinabi ni Tatay Digong. Sa panahon ng aberya sa administrasyon ni Marcos Jr., ang tulong na maibibigay ni Marcos Jr. ay yung pagbibigay advice sa ating mga kababayan, magtago muna kayo sa isang ligtas na lugar. Alam niyo, pangalawang beses na ginawang ganyang panawagan ni Marcos Jr. Dahil ito naman ay pangalawang digmaan na pumutok, no, sa panig ng Amerika at ng Iran sa termino niya. Kung iisipin, dahil nagkaroon na ng naunang putukan sa panig nga ng Iran at saka ng Amerika, dapat nagkaroon na tayo ng contingency kung anong gagawin. Alam na natin na kapag nagsarado ang airspace, saan papupuntahin ang mga tao na pwedeng puntahan by land. At saka alam na natin
kung sino yung mga kumpanya na kukontakin natin para arkirahin ang kanilang mga eroplano para sunduin ang ating mga kababayan. Ang dahilan ng ating bangag na presidente ay sarado raw po ang airspace. Hindi po totoo yan. Dahil sarado ang airspace doon sa mga lugar na meron actual ng putukan, pero bukas po ang ilang mga airports dahil nga kinakailangan paliparin naman yung mga eroplano, lalong-lalo na yung mga chartered flights na inaarkila ng mga bansa para nga sunduin ang kanilang mga kababayan. Ano-ano ba ho yung ilang mga bayan na talaga nagpadala na ng charter flights? Well, nandyan na po ang Amerika, nandyan na po ang Inglaterra, nandyan na po ang Spain. Ay sasabihin nila, mayayaman yan. Kung mayayaman yan, bakit ang bansang Singapore, Malaysia, Indonesia, India, ganyan din ang ginagawa? Ibig sabihin, yung paglilikas sa ating mga kababayan, sa ating mga OFW na siyang nagbibigay sigla sa ating ekonomiya, hindi po yan nakasalalay sa kung ganong kayaman ng isang bansa. Yan po ay nakasalalay kung meron talagang malasakit ang mga namumuno sa mga iba't ibang bansa para nga ilayo sa abirya ang kanilang mga mamamayan. At ang nakakalungkot, itong Marcos Jr., palibasa talaga, siguro high na high palagi, hindi alam kung ano nangyayari sa mundo, yun po, ang masasabi lang niya, humanap muna kayo ng ligtas na lugar at magtago na muna kayo dyan. Hindi po yan ang gusto natin mga kababayan. Payback time. Dahil tayo naman po ay napakalaki ng benepisyo na naibibigay ng mga OFW, tungkulan po ng gobyerno na kapag merong abirya sa kanilang mga buhay, gumawa naman ng mga hakbang para ilagay sila sa kaligtasan. At kung nagawa po ng bansang Indonesia, Singapore, Malaysia, ating mga karatig bansa sa ASEAN na mag-charter ng mga eroplano para sunduin ang kanilang mga kababayan, wala pong hadlang para ang Pilipinas mag-charter din ng Philippine Airlines at Cebu Pacific para sunduin yung ating mga kababayan. Yan nga po ang ginawa ni Tatay Digong noong panahon ng COVID. Ang talagang sinarter naman niya, siyempre, bakit pa siya mag-charter ng mga dayuhang eroplano? Pinakita na niya yung mga Philippine carriers, ang Philippine Airlines at Cebu Pacific, at yun ang pinangsundo sa mga OFW nung panahon ng COVID. So, kung nagagawa po ng mga bansang Indonesia, Malaysia, Singapore na sunduin ang kanilang mga kababayan ngayon sa mga kaparehong bansa kung saan naninirahan ang ating mga OFWs sa gitnang silangan, wala pong dahilan para hindi magawa yan ng gobyerno natin. Ang problema lang, wala sa tamang pag-iisip ang presidente, walang prioridad, inuna pa ang kanyang tubig sa New York bago ibigay ang tulong sa mga OFW. Kaya nga po ang tanong, ano bang ginagawa niya sa New York? Magtatalumpati daw siya doon sa pagpupulong tungkol sa kababaihan. Bakit? Babae ba siya? Ang dapat na nagbibigay na talumpati dyan, yung ating Vice Presidente. Dahil Commission on Women yan. Napaka-plastic naman yan na Commission on Women, kapakanan ng kababaihan, nagsasalita, lalaki pa rin. Ang dapat na pinadala dyan si Inday Sara Duterte. Dahil ilan lang naman mga bansa sa daigdig na merong babae o kababaihan na nakaupo sa pinakamataas na mga pwesto. Pero hindi niya pinapunta si Inday Sara Duterte dyan dahil sisikat si Inday Sara Duterte sa international field. Ayaw niya yun na makilala si Inday Duterte sa international field. So siyang nagpilit pumunta para magtalumpati doon sa Commission on Women. Ano naman ang sasabihin niya sa harap ng mga kababaihan? Tinataguyod namin ang karapatan ng mga kababaihan, bagamat ako bilang isang presidente, pinatatanggal ko ang nakaupong babaeng vice-presidente sa ating bayan dahil gusto kong sirain yung pinakamataas na babaeng opisyali sa ating bayan dahil siya ay hadlang doon sa kagustuhan namin na manatili sa pwesto panghabang buhay. Sa tingin ba niya, papalakpakan siya ng mga kababaihan at mga nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan? Alam nila na ginigipit niya isang babae, hindi lang dahil sa kanyang kasarinlan, kung hindi dahil nais niyang manatili sa pwesto panghabang buhay na nagiging dahilan din kung bakit nalalabag ang karapatan ng kababaihan. Dahil ang kanyang pananatili sa pwesto, ibig sabihin ay mananatili ang problema ng korupsyon na nagiging dahilan para malabag ang karapatan ng mga kababaihan na mabuhay, magbigay na mabuting buhay sa kanilang mga pamilya at syempre po para magkaroon ng mas malaking papel ang mga kababaihan sa ating gobyerno. Siya yung taga-pigil sa mas malakas na impluwensya ng mga kababaihan dahil nga sinisira niya si Inday Duterte at pilit niyang tinatanggal sa pwesto bilang vice-presidente ang Inday Sara Duterte. So para kay Payan talumpating yan. Well, sabi nila, bukod pa dun sa Commission on Women na talaga namang pangunahing dahilan kaya siya magsasalita dyan, magsasalita na rin siya sa General Assembly para nga humingi ng kapayapaan. Hello? Sino bang bansa ang hindi hihingi ng kapayapaan?
Pero yung mga bansa gaya ng Indonesia, Singapore, Malaysia, hindi nila pinapunta ang kanilang mga presidente at mga prime minister sa ngayong panahon sa UN. Kung hindi, nakatutok po ang kanilang mga presidente at mga prime ministers dun sa pagsasalba ng buhay ng kanilang mga kababayan sa gitnang silangan. Kaya nga marami nag-iisip, talagang flimsy. Hindi po katanggap-tanggap ang kadahilanan ng ating bangag na pumunta sa New York sa panahon na sa kalagitnaan ng gera para lamang magtalumpati sa Commission on Women at sa UN General Assembly na hindi naman tayo pinapansin bilang isang bansa. Tanggapin natin po, no? Wala naman talaga tayong malakas o malaking impluwensya sa larangan ng international politics. Hindi naman talaga makikinig ang Amerika, ang Iran, ang Russia, ang China sa atin kung ano man ang sabihin ng ating presidente, lalong-lalo na dahil wala siyang kredibilidad. Dahil labas na po sa publiko, sa international community, na bangag ang ating presidente. So walang parang makinig sa kanya. Kaya ngayon, nag-iisip ang marami, abay, may ibang dahilan, kaya yan nagpupunta. Well, isang dahilan na posibilidad. No? Posibilidad lang naman po. Hindi ko po sinasabi na ito'y katotohanan. Siguro po, dahil nga sa pag-amin naman ng palasyo na meron talagang sakit ang presidente, diverticulitis, baka siya ay pupunta dyan sa Amerika para magkonsulta kung hindi para magpa-opera. Kasi nga, kung dito gagawin ang kahit anong operasyon, lalabas at lalabas yan dahil merong doktor, merong nurse, at iba't iba pang tao sa operating room na po pwedeng tumistigo kung siya ay dumaan sa isang medical procedure. Pero kung sa Amerika, mapatagtatakpan yan. At nakita ko pa hindi man lang siya nag-commercial flight Abay, nagkaroon ng sariling eroplano. Nag-arkela na naman ang sariling eroplano na pag-aari ng isang tycoon papunta ng New York. Buti sana para makatipid kung siya ay sumakay na lang ng Philippine Airlines flights to New York dahil meron namang Philippine Airlines flights sa New York. Sabihin na natin na kunin niya lahat yung business class, lahat ng kasama niya doon niya ilagay, at least mas makakatipid ang gobyerno. Hindi. Siya po ay kumuha pa, nag-charter pa ng isang pribadong jet at nagpunta sa New York. Para bagang tinatago niya kung ano yung kondisyon niya at ayaw niyang makita ng ibang tao habang siya ay nakasakay sa eroplano. At syempre, ang pinaghihinalaan, yung dalawang pinakamagaling na pupuntahan para sa pagpapagaling, Mayo Clinic at saka ang John Hopkins ay malapit lamang sa New York. Yan po ay karatig lamang, hindi na kinakailangan lumipad galing sa New York, po pwede nang ibiyahe sa kotse yan. So marami nagsasabi na ang katunay na dahilan siguro kaya pumunta ay para magpagamot. At syempre, nandyan na yan yung kagustuhan niya ng tubig. Syempre, alam na natin, mahilig talaga sa tubig ang ating presidente at mamamatay siya kung walang tubig. Tubig, tubig, tubig ang dahilan kung bakit siya na naman ay nasa New York. At ang sabi nga ng ating unang ginang, she is, wow, lifestyle New York, tubig forever! Mga walang ya, sa panahon na kinakailangan kayo ng taong bayan, nagtutubig kayo. Sa panahon na kinakailangan na salbahin ang mga Pilipino na talagang sinusugal ang mga buhay, tubig ang inuuna nyo, bisyo ang inuuna nyo, pulburo na uunahin nyo na kasama ang tubig. Wala na kayong kahihiyan. Magalit na kayo mga Pilipino. Sa panahon ngayon na dapat linilikas ang mga Pilipino, anong ginagawa? Ayun, naglalamyerda sa New York. Nakatira sa Marangyang Hotel, kumakain ng pinakamamahal na mga pagkain, nagtutubig, nagbabayad ng 47,000. Kayo, nagdadasal na mabuhay, huwag matamaan ng bomba, tapos wala pa kayong ginagawa para mag-people power, samantalang karapatan ninyo mag-people power. At ilang beses na kinilala na karapatan ng taong bayan ang people power, lalong-lalo na sa panahon ngayon, na imbis na magbigay ng tulong, hayun, nagtutubig. Hindi na po katanggap-tanggap kung tayo ay magpapasensya pa. Buti po sana kung hindi pumutok itong labanan sa Middle East na talagang kinakailangan ng taong bayan, lalong-lalo na nung ating mga mahigit 2 milyong mga Pilipino na tulong, ay meron tayong nakikitang ginagawa ang gobyerno. Abang sagot, libreng tawag. Hello Bangag, ang Viber, ang WhatsApp, ang Telegram, lahat yan libre. Di nila kinakailangan na libre tawag dahil halos lahat ng Pilipino ngayon, libre na ang tawag. Dahil nga sa internet, nambobola ka pa para lang masabi na meron kang tulong na ibinigay. Ang binibigay mo, yung libre na ngayon sa teknolohiya. Mga kababayan, ayaw ko nang magalit dyan sa mga yan dahil talagang hopeless na po sila. Saan ka nakakita? Putukan. Lahat ng mga gobyerno gumagawa ng hakbang para ilagay sa mabuting kalagayan ng kanilang mga kababayan. Siya na yun, nandun sa New York, tubig. Ayaw ko na pong magalit sa kanya. Nagagalit na po ako sa sambayan ng Pilipino. Bakit hindi pa kayo gumagalaw dyan? Alam nyo naman na ang soberenya ay kayo. Alam nyo naman na kinilala na hindi po pwede ipagkait sa taong bayan ang people power kapag napikana ang mga mamamayan ng Pilipinas,
pwede silang maghusga na magsisante ng presidente. Bakit hindi nyo pa ginagawa yan? Napakatindi po ng ginawa niya ngayon. Tinalikuran ang pangangailangan ng ating mga kababayan para magtubig. Anong ginagawa nyo? Tahimik pa rin kayo, nag-aantay ng 2028. Uulitin ko po, kapag kayo nag-antay ng 2028 at hindi nila napakulong si Inday Sara Duterte at nakatakbo, hindi pa rin nila pananaluhin si Inday Sara Duterte dahil yan ang kanilang plano. Talagang burahin ang mga Duterte. Kaya kung gusto ninyo magkaroon ng malinis na halalan sa 2028, dapat mag-people power laban dito sa nakaupong bangag. At kapag hindi nyo ginawa yan, hindi tayo magkakaroon ng malaya at malinis na eleksyon pagdating ng 2028. Huwag na kayong umasa. Kayong mga dilawa, nakakadiri kayo. Kain suka talaga kayo. Kung ano-anong sinabi nyo laban kay bangag noong 2016. Pero ngayon, anong ginagawa ninyo? Magkasiping kayo sa katre. Linalamon nyo ang suka. Ano ba yan? Mahiya naman kayo. At sa tingin ko talaga kung po pwede lang, babangon sa libingan si Cory Aquino para sabihin, hoy, yung mga kinakambihan nyo ngayon, yan ang pumatay sa aking asawa. Kaya ikaw, apo ni Cory Aquino, mahiya ka. Sumasapi ka ngayon, ayaw mong sabihin, Marcos resign dahil maski na alam mo na ang pumatay sa iyong lolong na si Ninoy Aquino ay ang mga Marcoses din. O pwede ba mag-aral ka ng kasaysayan, kausapin mo si Chris Aquino para malaman mo kung sino talagang pumatay sa lolo mo at nang makita mo kung bakit dapat lang sumali ka sa boses ng nakakaraming Pilipino ngayon na nagsasabi kinakailangan Marcos resign. Well, pasensya na po kayo, nagsimula tayo ng linggo na talagang naha-high blood pressure ako. Pero hindi na po katanggap-tanggap itong nangyayari. Mantakin mo, ang kapal, inuna ang tubig, inuna ang walang kwentang talumpati sa mga kababahian na hindi naman siya babae, na dapat si Inday Sara nagtatalumpati, at iniwan ang mga pobre mga Pilipino na nag-aantay ng tulong at walang parating na tulong at ang binigay ay yung nakukuha ng libreng tawag daw. Insulto talaga. Hindi ko alam kung yan ay bunga na lang ng kanyang pagpupulburon o talagang manhid sa pangangailangan ng bayan. Either way, hindi po yung katanggap-tanggap. Maawa na kayo sa mga sarili natin, mga Pilipino. Wakasin na natin itong walang silbing pamumuno ng isang bangag. At kung hindi pa natin gagawin yan sa lalong mabilis na panahon, hayun po talaga, tayo apo ay pupulutin sa kangko. Pasensya na po kayo, tagsimula ako ng linggo na galit. Pero kinakailangan po ngayon, maggalit na talaga dahil terrible na po ang nangyayari ngayon. Kung hindi po nagpuputok ko sa gitnang silangan, hindi siguro ako ganitong kagalit ngayon. Pero dahil nga po nandoon ngayon, hindi makatulog ang ating mga kababayan sa gitnang silangan at ang ibinigay na tulong ay libreng tawag na nakukuha na naman nila sa Viber at sa WhatsApp, nagagalit po ako. At dapat magalit na rin po kayo. Enough is enough. Tama na, sobra na. Gising na Pilipinas. Kilos na.